Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong topic natin ngayon. Marami tayong nakikitang post, tinutulak nila, Bam Risa sa 2028. Bam, si Senador Bam Aquino daw ang presidente, si Risa Hontiveros ang vice-presidente. Mayroong mga post na ganito na kumakalat. Saan ito galing? Ang tingin ko galing ito sa mga tinklawans, yung mga dilawan at mga kakamping. Ito yung mga nagtutulak, nagsusulong na kung si Leni Robredo ay hindi tatakbo sa pagkapresidente, ang nakikita nilang pwedeng tumakbo daw ay si Bam Aquino. At ang pwedeng maging katandem ay si Risa Hontiveros. Kaya ang kanilang sinusulong na tandem ay Bam Risa. Malakas kaya ito? Siyempre, ang base nito, yung mga supporters ng kakampings, tsaka yung mga dilawan. Alam naman natin ang Aquino, kilala yan. Pag naman Aquino, dilawan yan. Pero nung kasing elections ng 2022, mayroong mga sumuporta kay Leni Robredo na hindi naman dilawan, pero sumuporta kay Leni. Sila yung mga kakampings. Kaya pag pinaghalo mo yon, pinklawan ang tawag. Ang usapan kasi ngayon, sino na ba ang gagawing pambato ng pinklawan? Ibig sabihin ng dilawan at kakampings, yung mga sumuporta kay Leni noong 2022. Ang karamihan gusto si Leni pa rin. Kaya lang, hindi kasi nagdidesisyon pa si Leni eh. So, mayroon ngayon ng mga nagsusulong na dapat mag-isip na rin. Paano kung si Leni ayaw talagang tumakbo? So, ang pinagpipilian, Bam o Risa? Sino ang nagtutulak ng Bam? Sino nagtutulak ng Risa? Yung mga diehard na dilawan, sa tingin ko, yun yung nagtutulak ng Bam. Pero yung may pagka-progresibo ng mga kakampings, yung medyo may... Kasi Senadora Risa, hindi naman yan dilawan eh. Pero, kakamping yan. Pagdating sa mga advocacies, si Senadora Risa kasi nagdadala ng mga advokasya na malapit sa kaliwa, sa left, o mga progresibo. Halimbawa, yung mga reproductive health, yung tungkol sa West Philippine Sea, yung mga sa women, yung mga issues na yan yung advokasya ni Senadora Risa. Pagdating naman kay Bam, yung mga advocacies na walang masyadong politika, halimbawa education, yung mga ganyan, yun ang mga yung para sa kabataan, yung mga neutral na mga issues o advocacies, yan yung sinusulong ni Bam. Kaya yung mga mga nagtutulak kay Bam Aquino, karamihan diyan, ang tingin nila medyo kasi hardline daw si Risa, saka progresibo, medyo may pagka left or left of center. Kaya medyo may naaano sa kanya, may naaasiwa, may hindi gusto sa kanyang politika. Samantala daw si Bam, center. Kumbaga kaya niyang makakuha mula sa right, kaya niyang makakuha mula sa left. Kaya niya rin yung mga tao, mga butante na ang gusto lang ay mapaayos ang Pilipinas. Wala talagang mga issue ng kababaihan, hindi ganoon. Si Senadora Risa kasi dala-dala talaga yung mga issues na yon na malapit sa kaliwa or sa left of center o kaya sa progresibo. Si Bam, medyo center yung kanyang politika eh. Centrist. Kaya ang sabi ng mga nagtutulak kay Bam, yung ganitong politika ni Bam at yung ganitong approach ni Bam ang magpapanalo sa 2028. Yun yung kanilang paliwanag diyan. Si Senadora Risa Hontiveros naman, ang mga supporters niya, panahon na rin kasi na hindi na lang center o centrist ang politika natin. I-try na rin natin yung left of center. Yung medyo may mga pagka-progresibo na rin na mga kasi ang tagal na nating sinubok yung center na yan, right,
Si Duterte right, rightist. Oh, si yung mga Aquino, mga centrist. Hindi pa natin nasusubok yung left of center o left eh. Oh, yun yung politika ni Risa. Oh, kaya lang, yun din yung ayaw ng mga support na yung mga nagtutulak kay Bam. Tingin nila ay leftist kasi si Risa, may pagka left of center o leftist eh. Yun yung ano, yan yung ano diyan. Pero yun naman yung dahilan bakit gusto nila si Risa. Kasi kapag left of center ka o leftist, may pagkapalaban ka. Yan daw yung kailangan ngayon. Yan yung tinutulak ni dating Senador Sani Trillanes. Na ang kailangan natin ngayon, hindi presidente sa panahon ng ano eh. Ang uupong presidente sa 2028, maraming kakalabanin. Ang Duterte, ano yan, manggugulo na naman yan. So hindi pwede yung malambot, hindi pwede yung centrist. Kailangan kalaban at si Risa yon. Kaya anyway, mayroong nagtutulak ng Bam Risa, may nagtutulak ng Risa Bam. Mayroon din na Lenny. Kaya nga lang kung hindi tatakbo si Lenny, yun, Bam at Risa ang pinag-uusapan. Pero ang ano diyan, ang nagkakaisa naman na kailangang isa lang ang suportahan, either Bam o Risa or Lenny. Kaya kailangan niya ayusin na 'yan ng lehitimong oposisyon. Sino ba talaga? Oh, anyway, shine-share ko lang yung mga iba-ibang mga pananaw tungkol sa bagay na 'yan, mga kabunyog, mga kababayan. At saka, kahit pa naman sino ang tumakbo na kandidato o pambato ng lehitimong oposisyon, Lenny man 'yan, Bam o Risa man, ano man ang tandem na 'yan, iko-consider mo diyan yung iba pang puwersa na anti-Duterte. Halimbawa, yung Marcos, yung administrasyon. Hindi kasi mananalo ang kandidato na ano, kapag nag three-cornered fight, halimbawa Sara Duterte, tapos yung kandidato ni Marcos si Junvic Rimulya man 'yan o si Vince Dizon o si Gibo, tapos may kandidato rin ng oposisyon, matatalo 'yan. 'Yun ang pagtingin ng marami. Kaya ang wino-workout talaga ay isa lang. Kaya lang para magkaisa kailangan may malinaw na rin munang pambato ang oposisyon, sino ba? Kasi hindi naman puwedeng, maraming Lenny, Bam o Risa. Oh, kailangan isa lang. Kaya dapat talaga magkaisa na rin. Pero ang importante ngayon, maraming pagpipilian sa level ng sahanay ng lehitimong oposisyon. Kailangan lang talaga mag-usap at magkaisa na sino at kailangan ngayon na 'yan na 2026. Anyway, yang pino-float na 'yan, Bam Risa man 'yan o Risa Bam o Lenny Risa, ano 'yan, kailangang madesisyonan na ng lehitimong oposisyon sa pinakakagyat na panahon. Na ano na, si Sara Duterte buwelong-buwelo na, umiikot na. Yung makinarya niya nagpe-prepara na. Kaya sa survey, pinapalakas nila yung kanilang ano, sabi nila si Sara ang frontrunner. Kaya lang sabi rin nung ano, ni yung ano ng Pulse Asia, hindi naman assured yun na dahil ikaw nangunguna sa survey, sigurado ka ng mananalo sa 2028, hindi yun. Katulad daw ng nangyari kay Binay. Si Binay daw malakas malakas pa ang survey rating niyan bago nag-eleksyon kaysa kay Sara, pero nung bandang huli natalo. Kaya hindi daw ano yon, hindi garantiya yon. Kaya anyway, ang importante ay, makapaghanda na.